At ayan mga ka-crypto, mainit po na pinag-uusapan sa iba't ibang community ng mga may hawak ng digital assets ang muling paglutang ng isang lumang video na nagtatampok o nag-feature kay Sidney M. Brewer. Isa po siyang kilalang banker at saka financial strategist. Ang nasabing video, pakita lang natin, ayan po. Ang nasabing video na ito ay pinalawak at ibinahagi ng isang fan account na konektado po kay Jay Clover na may kasamang matapang na pahayag na nagsasabing ang pananaw na ito ay lumilikha ng malaking alon sa buong industriya. Bagamat may mga pag-aalinlangan sa mga hindi po beripikadong pahayag tungkol sa kanyang katayuan sa financial, ang pangunahing mensahe po ni Brewer ay napakalinaw para sa mga sumusubaybay sa kanya. Hayagan po niyang pinapayuhan o nagbibigay ng advice ang mga may hawak ng XRP o mga XRP holders na itigil ang pag-isip sa pagbebenta ng kanilang mga token. Sa halip na ibenta ang mga ito para maging cash, ang kanyang strategy ay nakasentro sa paggamit kay XRP bilang collateral para sa mga hinaharap na transaction. Para po sa akin, ang ganitong klaseng payo o advice ay nagpapakita ng isang mataas na antas ng pag-iisip pagdating po sa pamamahala ng kayamanan. Sa halip na sundin ang nakaugaliang paraan ng pagbenta tuwing tumataas ang presyo, ipinapakita po ni Brewer, yan si Brewer, na ang tunay na halaga ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagmamay-ari habang ginagamit po ang asset sa iba pang pinansyal na paraan. Ngayon ay paano ba gumagana ang private trust at saka leverage strategy? Isa po sa mga pangunahing punto na ibinahagi po ni Brewer sa kanyang mensahe ay ang pagtatatag ng isang espesyal na structure para sa mga token. Ayon po sa kanyang paliwanag, inirekomenda niya na panatilihin ng mga investor ang hindi po bababa sa 10,000 token. Yan, 10,000 tokens. Ayon sa kanyang paliwanag, inirekomenda niya na panatilihin ng mga investors ang hindi po bababa sa 10,000 token sa loob ng cold storage. Ayan, sa loob po ng cold storage na nakapaloob sa isang irrevocable private trust. Ayan. Sinabi niya na ang ganitong uri ng structure ay nagbibigay daan sa isang individual upang maging isang private banker para sa kanyang sarili. Mula po sa pundasyong ito, ang buong strategy ay nakasalalay po sa paggamit ng leverage at collateralization upang ilagay ang lahat ng mga ari-arian o asset sa blockchain. Ayan, ito po ang sabi niya, to become a private banker. From there, this argument rests on the leverage. Yan, sabi niya, you leverage, collateralize, and put everything on the blockchain. Yan. Ang pangunahing layunin na itinataguyod ng kanyang sistema ay ang tuluyang paglilipat ng lahat ng uri ng traditional na asset sa digital tokenized format. Sa aking pananaw naman, bagamat napakagandang pakinggan ng ideya ng pagiging private banker, mahalagang tandaan na ang paggamit ng mga trust at saka high-level leverage ay hindi po biro. Nangangailangan ito ng masusing gabay mula sa mga eksperto sa batas at buwis upang matiyak na ang bawat hakbang ay ligtas at naaayon po sa umiiral na sistema ng finance. Lalo na para sa mga ordinaryong investors na nagsisimula pa lamang sa ganitong uri ng antas.
Ano naman ang papel ng dalawang magkalabang position sa global finance? Ang pangangatwiran po ni Brewer sa pagpapanatili ng mga token ay direktang iniuugnay niya sa kanyang pagtingin sa dalawang magkalabang panig sa loob po ng global financial system. Sa isang banda, inilalagay niya ang Bank for International Settlements. Yan, at ang mga pribadong sentral na bangko bilang mga pangunahing institution na may sariling interes. Sa kabilang panig naman, yan ay ang isang grupo na kanyang inuugnay sa mga taong lumalaban po para sa kapakanan ng nakararami. Ayon po sa kanyang mga pahayag, ang pagbebenta po kay XRP ay nangangahulugan lamang ng pagbabalik ng supply sa kabilang panig. Mahigpit po niyang binalaan ang mga tao na kapag ibinigay nila ang kontrol sa nasabing asset at sa buong network ng Ripple, para na rin nilang isinuko ang buong laro. Ayan, ito po yung kanyang aktual na sinabi dito. If you give them control over the XRP, over the Ripple network, you've lost the game completely. Ang ganito pong uri ng retorika ay nagbibigay ng kakaibang perspektibo kung paano po tinitignan ng ilang mga eksperto ang digmaan ng kapangyarihan sa pagitan ng centralized system at ng decentralized economy. Ngayon, para sa aking opinyon, ang pagpapaliwanag na ito ay nagpapakita kung bakit ang paghawak ng mga digital asset ay hindi na lamang simpleng usapin ng kita sa market. Para sa marami, ito ay naging simbolo na rin ng pakikilahok sa isang mas malaking pagbabago sa structure ng pera at kapangyarihan sa buong mundo ngayong taong 2026. Ngayon, paano po maiiwasan ng mga bagong milyonaryo ang malaking buwis? Nagbigay din po itong si Brewer ng direktang babala at pansin sa mga bagong investors na posibleng mabilis na umangat ang antas ng pamumuhay at maging milyonaryo sa mga susunod na panahon. Inaasahan niya na marami sa mga ito ang magpapanic sell o magmamadaling magbenta kapag nakita nilang tumaas ang presyo. Binigyang diin niya na ang biglaang pagbebenta para bumili ng mga mamahaling bagay tulad ng bahay at sasakyan ay magiging mitsa ng napakalaking buwis o taxable events. Ang kanyang pangunahing punto ay ang biglaang pagkakaroon ng kayamanan ng walang sapat na edukasyon sa pananalapi o financial. At ito po ay laging humahantong sa malaking obligasyon sa buwis at pagkawala ng pundasyon. Ikinonekta po niya ang problemang ito sa darating na malaking pagbabago malaki pong pagbabago o ang transfer of wealth sa kasaysayan ng ekonomiya. At ayan, sa kaabuuan, naniniwala po ako na ang payo po dito ni Brewer ay isang paalala na ang pagkakaroon ng malaking halaga sa crypto ay dapat pong sabayan ng tamang kaalaman kung paano ito pamahalaan. Ang pagpili po na hawakan ang asset, pag-aralan ang mga mekanismo ng pagpapautang gamit ang collateral, at ang pag-unawa sa sistema ng buwis ay ang mga tunay na kasanayan na magpapanatili ng kayamanan sa mahabang panahon sa halip na basta na lamang umasa sa mabilisang pagbibenta sa market. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.